Ang 6,000 taon, gawain ng pamahalaan ng Diyos ay nahati sa 3 yugto. Ang kapanahonan ng kautusan, ang kapanahonan ng biyaya, at ang kapanahonan ng kaharian. At ang 3 yugto, ito ay gawain ay lahat ay para sa kapakanan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Nang ibig sabihin, ang mga iyon ay para sa pagliligtas sa sangkatauhan na labis na natiwali ni Satanas. Gayunpaman, kasabay nito ang mga iyon ay para rin maaring makagawan ang Diyos ng pakikipagdigmaan kay Satanas. Kaya kung paanong ang gawain ng pagliligtas ay nahati sa 3 yugto, gayon din ang pakikipagdigma kay Satanas ay nahati rin sa 3 yugto, at ang dalawang aspetong ito na gawain ng Diyos ay sabay na pinatatakbo. Ang pakikipagdigma kay Satanas ay talagang para sa kapakanan ng pagliligtas sa sangkatauhan. At dahil sa ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan ay hindi isang bagay na matagumpay na natatapos sa isang yugto. Ang pakikipagdigma kay Satanas ay hinahati rin sa mga bahagi at yugto at sinasagawa ang pakikipagdigma kay Satanas alinsunod sa mga pangangailangan ng tao at sa lawak ng pagtitiwali ni Satanas sa kanya. Marahil sa imahinasyon ng tao, siya ay naniniwala na sa digmaan ito ang Diyos ay gagamit ng mga sandata laban kay Satanas, kagaya ng paraan na ang dalawang hukbo ay maglalaban sa isa't isa. Ito lamang ang kanyang guni-gunihin ng talino ng tao. Ito ay isang sukdulang malabo at di makatotohanang ideya. Ngunit ito ang paniniwalaan ng tao. At dahil sinasabi ko rito na ang paraan ng pagligtas sa tao ay sa pamagitan ng pakikipagdigma kay Satanas. Iniisip ng tao na sa ganitong paraan isasagawa ang pakikipagdigma. May 3 yugto na gawain ng pagliligtas sa tao na ang ibig sabihin na ang pakikipagdigma kay Satanas ay hinahati sa 3 yugto. Una, at sa lahat na maggapi si Satanas. Ngunit ang katotohanan na nakapaloob sa buong gawain ng pakikipagdigma kay Satanas ay yaong mga epekto nito ay natatamo sa pamagitan ng ilang hakbang ng gawain. Pagkakaloob ng biyaya sa tao, pagiging handog sa kasalanan ng tao, pagpapatawad sa mga kasalanan ng tao, paglupig sa tao, at paggawang perpekto sa tao. Bilang katunayan, ang pakikipagdigma kay Satanas ay hindi paggamit ng mga armas laban kay Satanas, kundi pagliligtas sa tao, ang paggawa sa buhay ng tao, at ang pagbabago sa disposisyon ng tao upang siya ay maaring magtaglay ng patotoo sa Diyos. Ganito, kung paano natatalo si Satanas. Si Satanas ay natatalo sa pamagitan ng pagbabago sa tiwaling disposisyon ng tao. Kapag natalo si Satanas, iyan ay kapag ang tao ay lubos ng naligtas. Sa gayon, ang napahiyang si Satanas ay
tuluyan ng magagapos. At sa ganitong paraan, ang tao ay ganap ng maligtas. Kaya ang diwa at ang digmaang ito ay unang-unang nasasalamin sa pagliligtas sa tao at ang yugto ng mga huling araw kung saan malulupig ang tao ay ang huling yugto sa pagkikipagdigma kay Satanas, at ito rin ang gawain na ganap sa pagliligtas sa tao mula sa sakop ni Satanas. Ang panloob na kahulugan ng panlupig sa tao ay ang pagbabalik ng pagsasakatawan ni Satanas. Ang tao na nagagawang tiwali ni Satanas sa lumikha kasunod ng paglupig sa kanya, kung saan sa pamagitan nito ay tatalikdan niya si Satanas at lubusang magbabalik sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang tao ay ganap ng maliligtas. At kaya, ang gawain ng panlulupig ay ang huling gawain sa digmaan laban kay Satanas at ang huling yugto sa pamahala ng Diyos para sa kapakanan ng pagtalo kay Satanas. Kung wala ang gawaing ito, ang lubos na kaligtasan ng tao sa kahuli-hulihan ay magiging imposible. Ang ganap na pagkatalo ni Satanas ay magiging imposible rin, at ang sangkatauhan ay hindi kailanman makakapasok sa kamanghang-mangha, hantungan, o makakalaya sa impluwensya ni Satanas. Dahil dito, ang gawain ng pagliligtas sa tao ay hindi matatapos bago ang pakikipagdigma kay Satanas ay natatapos, sapagkat ang ubod ng gawain ng pamahala ng Diyos ay para sa kapakanan ng pagliligtas sa tao. Ang pinakaunang sangkatauhan ay nasa mga kamay ng Diyos. Ngunit dahil sa panunukso at pagtiwali ni Satanas, ang tao ay naigapos ni Satanas at nahulog sa mga kamay ng masama. Kaya si Satanas ay naging ang layon na tatalunin sa gawain ng pamahala ng Diyos, sapagkat ang tao ay inangkin ni Satanas, at dahil ang tao ay ang puhunan na ginagamit ng Diyos upang isakatuparan ang buong pamahala. Kung ililigtas ang tao, kung gayon ay kailangan maagaw siya mula sa mga kamay ni Satanas. Ibig sabihin na ang tao ay kailangan mabawi pagkatapos ng pagkabilang ni Satanas. Sa gayon, kailangan matalo si Satanas sa pamamagitan ng mga pagbabago sa dating disposisyon ng mga tao. Mga pagbabagong magpapanumbalik sa orihinal na katinuan at katwiran ng tao. Sa ganitong paraan,
Ang tao na nabihag ay maagaw pang muli mula sa mga kamay ni Satanas. Kung napapalaya ang tao mula sa impluwensya at ang tao sa kahuli-hulihan ay mababawi at si Satanas ay magagapi. At dahil ang tao ay napalaya mula sa madilim na impluwensya ni Satanas, ang tao ang magiging samsam ng kabuuang labanang ito at si Satanas ay magiging ang layon na parurusahan sa sandaling natapos ang labanan, kung saan ang pagkatapos nito ang kabuuan gawin ng pagliligtas sa sangkatauhan ay makukumpleto na. Mula sa pagpapanumbalik ng normal na buhay ng tao at pagdadala sa kanya sa isang kamangha-mangha hantungan. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Amen and amen.